ano, no? Katulad ni Mary Grace Piatos, no? Oh, eto na, si Mary Grace Piatos, ha? Mga kababayan, tuloy. Katulad ni ano, no? Katulad ni Mary Grace Piatos, no? Sila ang naglagay ng pangalan doon. Alam naman natin na hindi totoo 'yon. Gawa-gawa na lamang nila 'yon. Oh. So, kailangan harapin nila yung responsibilidad sa kung ano yung ginawa nila at kung paano nila niliquidate, no, yung paggamit ng kanilang confidential fund. Siguro hindi nila akalain na scrutinize masyado yung kanilang pag-liquidate, kaya ganun na lang yung ginawa nila. Tandaan natin, pera yan ng gobyerno, pera yan ng mamamayan, kailangan merong transparency at kailangan may accountability. Correct. And VP Sara should be accountable kung ano yung ginawa nila sa Office of the Vice President patungkol sa confidential fund at saka bilang Secretary ng Department of Education sa confidential fund ng DepEd. Paano? Diba, Mel Cometa? Sa lahat ng bagong dating, isang like naman dyan, puji ko. Totoo naman. Bakit? Abay, kailangan na maging accountable si Sara dito. Ito lang naman kasimple, mga DDS, makinig kayo. Para naman madagdagan yung kahit na konti, yung laman ng utak nyo. Si Sara, kung tauhan niya si Mary Grace Piatos, ilabas niya. At kung siya naman ay nakatransaksyon ng opisina ng OBP, abay ituro kung sino yan dahil napakalaking pera ang tinanggap sa confidential fund mismo ni Inday, ha? Di ba mga kababayan, ganun lang kasimple. Ngayon, ayaw niyong unawain. Ayaw niyong unawain o hindi niyo maunawaan. Ganun lang naman yan. Sa mga DDS, talagang ganyan. Hindi nila maunawaan o ayaw nilang unawain. Di ba? Pero mas lamang tingin ko yung hindi nila kayang unawain dahil mahihina ang pangunawa. Basta DDS, mangmang. Tuloy. Ginasta ng opisina ng Vice President, ng Office of the Vice President, yung kanyang confidential fund, at saka kung paano ginastos ng Department of Education sa pangunguna ni VP Sara, yung kanyang confidential fund din. At sa totoo lang, nalulungkot ang committee dahil kung sino yung mga taong involved, katulad nila Acosta at saka yung kanyang chief of staff, hindi pinapapunta ni Vice President Sara. Sinabi ko na yan eh. Bakit nga ba hindi mo pinapapunta Sara? Natalakay na namin yan kanina. Na si Sara mga kababayan, yung mga tao na makakasagot sa mga katanungan at makakapagpaliwanag sa nalalabuan ng mga kongresista sa hearing, hindi nga yun yung mga pinapapunta. Kung hindi yung mga taong wala namang alam, walang maisagot. Alam niyo yun, para lang masabi ni Sara na, ayan, nagpapunta naman ako, di ba? Parang ganito mga kababayan. PTA meeting. Ang pinadalo nyo. Yung katulong nyo. Tignan yan, ano alam nun? Kaya Sara, mas maigi kung ikaw dumalo. Diba? Ipakita mo naman na may silbi yung mga boto nung mga bumoto sa'yo. Diba? Ang daming bumoto sa'yo eh. Diba Tuloy. Tear maker, Randy Gorospe. Opo. Dahil sila naman talaga yung may responsibility regarding doon sa confidential fund dahil siya yung disbursing officer. Correct! Siya yung nagdi-disburse, nagre-release ng kwarta. Kita Lord Glenn. Kung hindi si Sara, yung mga malalapit na opisyal niya. Chief of Staff, Assistant Chief of Staff, Assistant Chief of Staff. Utak na. Alma Pukan? Di ba ulan ako? Aida Quintero? Grabe sige tuloy. Mary Jane Tayag. Ron 73. At sana wag niya nang pagtakpan kasi nga tama naman si Chairman Joel na parang nagkakaroon ng cover up
kung sino yung mga nga taong wala namang kinalaman, yun yung pinapapunta nila. Sa Makita nyo, sinasadya ni Sara mga kababayan, Gemaline Perez. Wala namang alam yung mga pinapapunta. So etong si Sara, talagang tinataguan yung mga kongresista na magtatanong para sa katotohanan. Mga kababayan, pumapanig tayo sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Tayo, mga Pilipino, laging gusto natin yung katotohanan lang. Ang nakakalungkot, maraming mga DDS ayaw alamin ang katotohanan. Basta ang malaga sa kanila, ang tingin nila, pag Duterte, mabuting tao yan. Kahit pumatay ng napakarami, para sa kanila, mabuting tao yan. Magnakaw ng marami, para sa kanila, mabuting tao yan. O kung hindi pa naman mga mangmang, ano, di ba? Tuloy. Samantalang yung mga taong may responsibility regarding dun sa kung paano ginastos yung pera ng ating pamahalaan, yun yung hindi niya pinapapunta. Plus yung sinasabi niya na hindi daw totoo yung mga resibo na ipinapakita, no, na ipinakita sa committee, galing mismo sa ano yun galing mismo sa Commission on Audit yun. Commission on Audit yung nagbigay sa committee. Kaya hindi po pwedeng sabihin ni VP Sara na peke yon. Di ba mga kababayan? Kasi pinapalabas ni Inday na yung mga resibo daw na galing sa COA, abay mga peke daw. Ganito lang naman yan. Office of the Vice President, nag-report, binigay sa COA kasi ang COA nanghihingi ng report kung saan mo ba ginagastos. Yan, mga auditor yan ino-audit ka kung saan mo ba dinala yung pondo o ano pa mang mga pera basta galing sa kwarta ng bayan Re-report mo yan sa COA. Ibinigay mo yung mga listahan. Ito yung pinagkagastosan. Para kay Inday, ito. Para kay Pulong, ito. Para kay baby girl, ito. Para kay mommy, ito. Diba? Tapos, may binili ka. Nando doon, binili ko kay ganyan, kay Bebang, kay Mary Grace, kay Piatos, kay Tortillos. Lahat yon mga kababayan. Dapat merong listahan. Ngayon, yung binigay na listahan na yon, yun. Yung binigay mo, Sara, yun yung ebidensya na merong pangalang Mary Grace Piatos. Ano yun? Ano yun? Saan galing yung pangalan na yan? Nagtataka tuloy itong mga kongresista. Emily Haga, sa inyo pong lahat ng mga bagong tating, huwag nyo pong kakalimutang mag-like. Oo. Di ba mga kababayan? Paano mo ngayon sasabihin na peke yung mismong ikaw ang nagpasa? So ibig sabihin, Sara, hindi mo alam na merong tumanggap ng milyon-milyon na nagngangalang Mary Grace Piatos? Parang ganun kasi ang gustong ipaliwanag. Nino? Ni Inday. Anak ng tinapa. Simple lang unawain yan, Tommy. Gabriel, hindi ko ba alam kung bakit hindi nila maintindihan. Tapos ngayon, yung mga vlogger nila, sinasabi, abay gawa-gawa lang daw ng quad committee. Pero inyo pinasama pa yung naghahanap ng katotohanan para mailahad sa taong bayan. Ganong katindi itong mga alipores ng mga Duterte. Kaya ngayon, ano nangyari? Nako, Diyos ko. Eto na mga kababayan. Nasaan na nako. Meron ng meron ng pa 1 milyon Nasaan na yon? 1 milyon. Nandito yata sa download. Pasok! Na importansya na kailangan dumating yung mga ipinatawag natin
lalong-lalo na pati yung mga pumirma, no, ng mga acknowledgement receipt. Oh. So, nag-usap-usap kami, voluntaryo, na magbibigay kami ng pabuya, no, ng 1 million pesos sa kung sino mang makakapagsabi o makakapagbigay ng impormasyon kung sino si Mary Grace Piatos. Ito lang mga kababayan, pagkaisipin nyo maigi. Kung talagang totoo ang OBP, bakit itong mga congressman kailangan pang mag-ambag-ambag para hanapin ang totoong nagngangalang Mary Grace Piatos? So sa madalit salita at kaliwanagan, mga kababayan, talagang merong corruption dyan. Kasi hindi naman ito, mga ito, abay maglilikom ng milyon para gawing, pabuya sa makapagtuturo. Biruin ninyo, kailangan pang umanap, kailangan pang may pabuya para maituro lang. Sino? Itong Mary Grace Piatos? Na alam naman natin, pinaglolo ko tayo. Na alam naman natin na na wala naman talagang ganyan. Hindi nag-i-exist yung ganyang pangalan. At kung tao man yan, malamang nasa ibang katauhan. O, di ba? Tingin nyo, Mary Grace Piatos, paborito siguro na merienda pareho. O. Paborito si Piatos, paborito si Mary Grace. Bilihan ng mga mamon at ensimada. Oh, di ba? Yan yung mga kababayan, simple lang. Balikan natin. Ha? Bakit kailangan ng mga congressman na lumikom ng milyon para hanapin kung sino yung Mary Grace Piatos? So, ito ba'y nangangahulugan na talagang mayroong korupsyon? Kasi ang OBP hindi mailabas kung sino yon. Diba? Ganun lang kasimple. Kung hindi pa rin kayang unawain ng mga DDS, di ba Miss Au? Putik na yan. Sumama na kayo kay Ninyo. Sama kayo kay Ninyo, magpa-check up din kayo. Alam nyo na. Sige, tuloy. So, kami sa committee ng Blue Ribbon at saka sa Quad Committee, nagboluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at least para maka-attend siya sa hearing. Nako po! Paano attend? Ayaw nga dumalo. Paano dadalo? Ayaw nga. Nagpahayag na nga siya na hindi ako dadalo kasi galing na ako dun. Hindi naman ako tinanong. Alak lang tinapa na yan. Yung usapin nung pumunta yon, patungkol ba sa issue niya, tungkol sa confidential fund niya? Hindi naman. Kung hindi nakatutok lang sila sa issue ni Digong. Tapos, nagpa-press con, sabi ba naman, hindi na ako dadalo kasi nandun lang ako. Pumunta naman ako. Kahit hindi ako iniimbita, pumunta ako. Pero hindi naman nila ako tinanong. Kita nyo mga kababayan, no? Tapos ngayon, nung nandoon siya, pinormal yung imbitasyon. Inabot mismo. Doon nga pumirma sa mukha niya ginawang des yung mukha niya dahil malapad daw. Ngayon, doon pumirma, tinanggap niya. Biruin nyo pagkatapos nun, ano nangyari? Abay, biglang nagpa-press con. Di ba, mga kababayan? Ano sabi? Press con. Hindi na po ako dadalo dyan kasi galing na ako doon, hindi naman ako tinanong. Katwiran ng yun. Alam nyo kung paano yung mga pangatwiran ng mga taong
Our beloved Boss Mike